Mahigit 700% ang itinaas ng gastos sa biyahe ng Office of the President noong nakaraang taon. Batay sa inalabas na report. Ano kanyo? 996% ang itinaas. Alam mo, sinusubukan ko kwentahin yung 996%. Parang ang dami nun, di ba? Hindi ko parang it's beyond my curriculum. Parang hindi ko inabot. Parang pang PhD na yon. Di ba? Report ng Commission on Audit, sumipa yan sa mahigit 403 million pesos noong 2022 mula sa mahigit 36 million pesos noong 2021. Ayon sa COA, dahil ito sa state visits at foreign summits na dinaluhan ng Pangulo kabilang sa Singapore, Indonesia, Amerika, Cambodia, Thailand at Belgium. Dati na ginigiit ng administrasyon. Ayan yung computation. Baka akala ninyo, baka sabihin nyo iba, baka pandemya yan. Handali, hindi pa ho presidente si Marcos ng pandemya. From 2021, 2022, ayan, di ba? 2022, ayan, naging 403,087,594,93. Okay? So, ayan po yung percentage ng tinaas ng biyahe ng Office of the President. Ngayon, pwedeng sabihin natin na hindi kasi nung 2021, medyo yung biyahe pa ng presidente niyan, mababa pa, si PRRD, di ba? Hindi naman una-una, galing pa tayo sa pandemya niyan. Pero kaya nga yung 2022 na 403, sa sobrang taas, 996% ang itinaas. Ang talagang question dito, worth it ba? Nag-translate ba ito into jobs? Ibig sabihin, bakit jobs? Kasi investment. Ibig sabihin, may mga negosyo. Kasi yun ang pinagmamalaki nila. Kaya pumunta ang presidente sa ibang bansa para mang-engganyo ng mga negosyante, mag-invest sa Pilipinas. Therefore, pag nag-invest sila sa Pilipinas, ang katumbas ito, trabaho. Diba? Yun ang lagi nilang pinagmamalaki. Okay? Ang tanong ngayon, yung pledges na sinasabi nila, ang tanong niyang pledges ba talagang nag-materialize? Ibig sabihin, talaga bang, alam mo yun, talagang pumasok? May mga negosyo ba? Ano yung mga negosyo na yun na naitayo dahil sa pagpunta ng presidente? Sana may ganong reporting din. At Belgium, dati na ginigiit ng administrasyon na mahalaga ang mga biyahe kung saan nakakuha umano ang bansa ng pangakong foreign investment noong 2022 na aabot sa halagang katumbas ng 1.4 trillion pesos. Ako, ito lang masasabi ko dyan. Kung talagang meron, sana ipakita na meron. Mahirap kasi kung ganyan, pataas ng pataas yung pagpunta, ubus pera yan Kasi ang hirap kasi dyan, yung mga kasama, alam mo yun, okay lang sana kung yung talagang presidente lang ang ginagastusan. Okay lang sana. Ibig sabihin, yung entourage lang ng presidente ginagastusan. Paano na yung mga nakamuyong na nakapaligid? Ang dami niyan. Ang dami ho niya mga amuyong na nakapaligid dyan na ginagastusan ng ating gobyerno. So, wag na ho natin sanang i-justify na, why, ano naman yan para naman sa bayan yan. Ako, ito lang aanuhin mo yung para sa bayan na di ba, mang-engganyo ka ng investor. Di ba? Investor. Kaka-investor kayo dito. Tapos, mababalitaan nila yung Okada. Mababalitaan nila sa news ng ibang bansa na pinakikialaman di umano ng ating Speaker of the House ang desisyon ng Supreme Court. Di ba? Kung yun ang mababalitaan nila, ang laking kumpanya nito Okada is not a joke. Grabe ho ang Okada. Isa hong napakalaki at kilala. Sigurado kung kilalang kilala yan ng ibang mga lugar. Di ba? Ng ibang mga bansa. Pero kung makikita nila sa news, tingnan mo itong executive na ito, napatalsik Bakit? Pinakailaman ng Speaker of the House Di umano.
Ha? At tinan mo, pati mismo yung Supreme Court Justice nakialam. Di umano. Di ba? Ibig sabihin nun, dun pa lang, putya, paano maeengganyo yung mga investor? Hindi nga sinagot eh. Sana man lang sinagot, di ba? Sana man lang sinagot ng ating Speaker of the House yung akusasyon na ulitin ko, this is not Marites. Hindi ho ito Marites. Ito po ay demanda ng isang lehitimong malaking negosyante at kumpanya sa Amerika. At ito'y sinumpaan nila sa korte na nakialam ang Speaker of the House. At tinawagan ang Supreme Court Justice, isa sa mga justice. At kinabukasan, nabago ang desisyon. Di umano. So isipin nyo yun kung yun ang makikita ng mga negosyante, yun ang mga issue na makikita nila, kahit anong punta mo sa ibang bansa, Mr. President, it's useless. Kasi nga kita nila bakit ganito nangyayari sa bayan nyo? In English, how scout? How come? How come these things are happening in your country? Wherein big companies supposedly have already been decided by your Supreme Court. One call away from the Speaker of the House, everything would change. Ang tawag dyan, there is no stability. Di ba? Doon pa lang, abay, anak ng tutsa. Isipin mo yun. Negosyante ka, nakita mo yun. Ito, yaman na nito, laking kumpanya nito, Okada, nadali pa. Paano ba kaming maliliit na kumpanya? Pagka bigla na pagtripan kami ng di umanong Speaker of the House. Sana man lang, ito nga Di siyempre, hindi naman tanga siguro yung mga kumpanyang, ewan ko, kung tanga yung mga kausap ni Marcos doon Feeling ko naman, hindi siguro tanga yung mga kausap ni Marcos doon. Mag-google din yun, titignan din nila, what is happening to this country? Check nila yung mga negosyo doon. At saka tandaan ninyo, naalala ko yan nung bata ako, meron akong isang mentor. Sabi ko kasi sa kanya, meron isa akong mentor. Sabi ko sa kanya, Sir, ito ang plano ko sa life ko. I want to be a businessman, blah, 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 blah. Sabi niya, if you want to be a businessman, Byron, read Global Business News. Mga ganun. Gusto ko lang naman magbanda yung negosyo ko, yung banda. No. Sabi niya talaga, expand your horizon. Sabi niya, read business news. Magbasa daw ako ng Asia Week so that I would know the trend in Asia. Magbasa daw ako ng Newsweek, Time Magazine. Ano lang ako nito manager lang ako ng banda. Yun ang payo niya sa akin. Kailangan daw, sabi nga niya sa akin, if you want to learn, read, and read. Have a goal in your life. At least 3 books in a week. Yun ang sabi niya. At sinundan ko naman. Tanga ko rin joke lang. So, sinunod ko sa kanya. Nag-subscribe ako sa, totoo to, uso pa yung subscription nun. Kaya subscription din sa YouTube Nag-subscribe ako nun sa Newsweek. Nag-subscribe ako sa Times. Alam yun? Tapos pati doon sa Asia Week. Naubos yung pera ko kakasubscribe. Kasi binabasa ko nga, buti nga ngayon nasa internet na lahat Binabasa ko tapos bumili ako ng mga business book kasi nga gusto kong matuto. I want to learn. So basa-basa ako, ganyan-ganyan. Ano punto dito? For sure, etong mga negosyante na ito, ako nga, napayuhan ako ng ganon. Sigurado ako yung mga negosyante na to, especially now, ang takbo ngayon is global. Di ba? So for sure, nagbabasa yan ng mga global news. Di ba? Nagbabasa yan. Bakit to? Negosyo sila Sa tingin ninyo, pag nabasa nila yung nangyari sa Pilipinas, hindi, ikaw na lang, kunwari, di ba, na, halimbawa, ito walang biro ito ito,
Pasensya na, pero medyo meron tayong sasabing masakit ng konti. Halimbawa, yung nangyari sa amin sa Malaysia, yung korupsyon na nakita ko doon sa Malaysia, okay? Matindi yun, mahabang istorya yun, yung sa korupsyon doon. Kaya sinabi ko sa utak ko noon, never I will come back to this country. Magkamatayan na, kahit anong offer, hindi ako babalik sa bansang to because this country is so corrupt in its core. Pasensya na ha. Kung ayaw ninyo, wala akong problema. Gusto niyo ano nyo pa ako anong tawag doon, yung hindi welcome. Naano ako si Jan, yung kay Pura. Yung hindi pa welcome, yung mga ganun. Wala rin naman, sabi kasi nila, wala rin naman daw saysay yun eh. Hindi totoo. Kaya nung nangyari yung persona non grata, kaya nga sabi ko, kahit yung persona non grata ako na Malaysia. Sorry, hindi talaga ako babalik dyan. Kasi nakita ko yung corruption in its core eh. Talagang matinding corruption na nakita ko. Nadala ako. Ako lang yun paano kaya yung mga negosyanteng mas matatalino? Diba? Especially, pag malaking pera na involved. Diba? Pag malalaki na pera, kunwari talaga mga, especially sa mga real estate, kung ganyan ka na, ano kaya ang gagawin mo?